Sa mapagpalang pagbati sa inyong lahat, mga boss idol, mga OFW nating bayani na saang mansulok ng daigdig ngayon, mag-ingat po kayo. Bidyong panonoorin natin na bago, ito kay MC Tagalog Crime Stories. Medyo ano na naman to, may warning na naman yung mga pangyayari dito, no, na hindi pwede para sa ating mga bata or minor ang edad. So, ito po, kay MC Tagalog Crime Stories, paki-subscribe po ang kanyang channel, paki-like din and share. At kung kayo naman po bago na padaan dito sa atin, at medyo okay sa inyo yung may mga ganitong nagsasalita, sana makapag-subscribe din po kayo at paki-hit na rin yung notification bell para whenever nagagawa po tayo ng ganitong mga reaction video, mga kababalaghan o kung ano pa man, mga variety po kasing ating ginagawa kung ano po yung maganda at para masiyahan po yung ating manonood at kayo rin po, syempre, ang ating mga boss idol dyan at ang mga OFW sa mga iba-ibang bansa, no? Ayun po, Adina, at panoorin po natin itong eksena, ang dalawang guro na nagpaparamihan ng maitatalik na estudyante sa loob ng isang taon. Paligsahan sila, no? So, halina't panoorin natin kung ano ba yung mangyayari dito. Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ito ang kwento ng isang kalunos-lunos na pagtatapos ng isang minamahal na guro at kung ano ang naging resulta ng selos at obsesyon ng kanyang asawa. Nangyari ito noong May 2019 sa Colorado. Si Dr. Vivian Severn ay 42 years Bago po pala yan, paki-subscribe po natin ang channel niya. Pati na rin sa atin, ganito lang po ang gagawin at libre po ito. Wala po itong bayad, no? So subscribe and click the all, yung bell, para lahat, whenever na magagawa siya ng mga videos o tayo, updated ka, no? Manonotify ka, no? Paki-like na din and then share. So, ganun lang po simple at wala po yung bayad, mga boss idol at ating mga OFW, no? Sana po magawa po rin ninyo yun. Malaking tulong po yun sa ating channel. God bless you po sa inyo. old na nanirahan sa Fort Collins, Colorado, kasama ang kanyang asawang si Robert Severn. Siya ay isang propesor sa Ingles sa isang lokal na kolehiyo at kilala sa kanyang karismatiko at nakakaakit na estilo ng pagtuturo. Si Vivian ay bihasa tungkol sa panitikan ng interwar ng Britanya at isang kilalang dalubhasa sa larangang ito. Gustong-gusto niya ang kanyang trabaho at sikat siya sa kanyang mga estudyante. Madalas niyang iniimbita ang kanyang mga estudyante sa kanyang tahanan magdamag upang tulungan sila sa kanilang mga takdang aralin. Si Vivian ay ikinasal kay Robert Severn na nagmamay-ari ng isang laundromat na tinatawag na Cleanspin na sikat sa mga lokal na estudyante. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay nagulo kamakailan dahil sa mga kumakalat ng pagtataksil ni Vivian. Sa kabila nito, 15 taon na silang kasal at marami na silang masayang alaala ng magkasama. Si Robert, 45 years old, ay kilala sa kanyang tamang pag-uugali. Siya ay pribadong tao na madalas na nag-iisa sa labas ng trabaho. Si Vivian ay aktibong pinuno ng Fort Collins Book Club. Siya ay may malawak na circle ng mga kaibigan at kilala sa kanyang masiglang personalidad at nakakatawang pagtawa. Si Vivian ay nagsusulat ng isang libro na tinawag mula sa Brideshade hanggang sa Lehman Interwar Literatures. Sa mga araw bago ang kanyang pagkawala, si Vivian ay abala sa paggawa ng mga grado at paghahanda para sa semester ng tag-init. Habang tinatapos din ang kanyang libro, nagpaplano rin siya ng hiking trip kasama ang kanyang mga kaibigan para ipagdiwang ang pagtatapos ng school year. Napansin ng kanyang mga kasamahan na tila siya ay nasasabik at puno ng sigla at nagpost kamakailan sa Facebook librong binabasa niya at nagbahagi ng mga larawan mula sa isang hiking trip sa Instagram. Hinangaan ng mga estudyante si Vivian dahil sa kanyang dedikasyon
Ang kanyang opisina ay puno ng mga libro, papel, at mga larawan ng kanyang mga paglalakbay na sumasalamin ng kanyang pagmamahal sa panitikan at pagkikipagsapalaran sa lahat ng bagay. Ang buhay ni Vivian ay puno ng excitement, ngunit may mga nakatagong tensyon at mga lihim na tila malapit ng mabunyag. Ang kanyang kwento ay isang paalala kung paano na kahit ang pinaka-perpektong buhay ay maaaring sirain ng selos at puot. Noong umaga ng May 15, 2019, bandang 7:30 ng umaga, sinimulan ni Hank Murphy, isang janitor sa kolehiyo, ang kanyang nakagawiang paglilinis. Si Hank ay isang pamilyar na mukha sa loob ng campus na kilala sa kanyang palakaibigang kilos at dedikasyon sa pagpapanatiling malinis ang paaralan. Pagpasok ni Hank sa English Department, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Dr. Vivian Severn. Ito ay hindi pangkaraniwan dahil si Vivian ay karaniwang maingat sa pagsasara ng kanyang pinto. Ang nagtataka at nag-aalalang si Hank ay mahinahong kumatok, ngunit walang tugon. Itinulak niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang tanawin na hinding-hindi niya malilimutan. Nakasubsob si Vivian sa kanyang mesa, hindi gumagalaw ang kanyang katawan na may 2 tama ng bala at tumigas na ang dugo sa kanyang paligid. Nagkalat ang mga papel at libro sa mesa na may bahid ng dugo ang iba. Bumilis ang tibok ng puso ni Hank habang nakikita niya ang eksena. Napaatras ito at halos malaglag ang mga gamit na dala niya. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkabigla, nabawi niya ang kanyang katinoan at nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na telepono para tawagan ang security. Kasi nabawi niya yung katinoan niya. Kung hindi at may nakakita, sa pagdaan din dahil bukas yung pinto, may mahirap yun siya ang mapagbibintahan doon. No? Kasi nahimasmasan siya. At nakakatakot din naman makakita ka or makasaksi ka tayo ng mga ganong pangyayari. No? Na mabibigla ka talaga. Sana huwag naman mangyari sa atin. Ng eskwelahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadayal ang numero at nanginginig ang kanyang boses habang inuulat ang natuklasan. Ang campus security officer na naka-duty ay agad na nagpadala ng isang team sa opisina ni Dr. Severns at tumawag sa lokal na pulis. Sa loob ng ilang minuto, maririnig ang sirena ng mga pulis na papalapit sa campus. Nang dumating ang mga pulis, naabutan nila si Hank na nakaupo sa isang gilid sa labas ng gusali. Namumutla ang mukha nito at nanlalaki ang mga mata sa gulat. Nilapitan siya ng imbestigador at pansin ang kanyang pagkabalisa. Ikinuwento ni Hank ang kanyang natuklasan habang nanginginig pa rin ang kanyang boses. Inilarawan niya ang pagkakita kay Vivian na nakadapa sa ibabaw ng mesa na may dugo sa paligid at kung paano siya agad na humingi ng tulong. Ang balita sa nangyari kay Dr. Severns ay mabilis na kumalat sa buong campus. Ang mga mag-aaral at guro ay nagulat, hindi maintindihan ang nangyari sa kanilang minamahal na propesor. Ang pagkakatuklas sa katawan ni Vivian ay simula ng isang komplikadong pagbubunyag ng mga madilim na lihim. Noong May 15, 2019, pinangunahan ni Detective Sarah Bryant ang investigasyon. Si Bryant ay kilala sa kanyang matalas na mata at mahinahong kilos. Siya ay may karanasan sa paghawak ng mahihirap na kaso. Ang eksena sa opisina ni Dr. Vivian ay napakagulo. May mga mansa ng dugo sa kanyang mesa at nagkalat na ang mga papel. Ang unang ginawa ng mga pulis ay sinicure ang area na dapat walang makapasok o makaalis. Maingat nilang kinunan ng larawan ng lahat bago hawakan ng anuman. Nakakita sila ng 2 casing ng bala mula sa isang maliit na kalibre ng baril malapit sa disk ni Vivian. Batay sa kanilang nakita ng tama ng bala, ang bumaril ay nakatayo malapit kay Vivian. Ang mga investigador ay nangolekta din ng mga bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa ebidensya. Kinuha nila ang computer ni Vivian, ang kanyang cellphone at ilang mga personal na bagay mula sa kanyang mesa. Inaasahan ni Detective Bryant na ang mga items na to ay magbibigay ng mga clue tungkol sa kung sino ang salarin.
Ang mga eksperto sa forensic ay tinawag upang suriin ang mga mancha ng dugo at iba pang pisikal na ebidensya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa loob, nagsimulang makipag-usap ang mga pulis sa mga tao sa labas ng gusali. Pinapanayam nila ang mga estudyante, guro at staff, pilit nilang inaalam ang huling mga sandali ni Vivian. Maraming tao ang nagulat at nataranta, hindi makapaniwala na ang isang kagalang-galang na propesor ay maaaring maging biktima ng gayong marahas na krimen. Sinuri din ni Detective Bryant ang footage ng security camera mula sa buong campus. Inaasahan niyang makakakita ng kahinahinalang tao na pumasok o lumabas sa gusali sa oras ng krimen. Makikita sa footage ang pagpasok at paglabas ng ilang tao sa gusali, ngunit walang kahinahinala sa kanila. Napagtanto ng pulisya na mayroon silang mabigat na kaso sa hinaharap. Ang detective at ang kanyang team ay naghanda na halungkatin ng mas malalim ang buhay ni Vivian tungkol sa kanyang relasyon at ang kanyang mga lihim. Umaasa sila na sa pamamagitan ng higit pang pag-unawa sa kanya ay mahahanap nila ang taong responsable sa kanyang pagkawala. Sa paglubog ng araw, ang mga pulis ay nakakuha ng maraming impormasyon, ngunit maraming katanungan pa rin ang hindi nasagot. Ang pagsisiyasat ay mabilis na bumaling sa asawa ni Vivian, si Robert Severn bilang pangunahing suspitsado. Si Robert Severn bilang pangunahing suspitsado ay isang matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng isang laundromat na tinatawag na cleanspin na sikat sa mga mag-aaral ng Fort Collins. Sa kabila ng kanyang profesional na tagumpay, kilala si Robert bilang isang pribadong tao. Dahil sa mga chismis na kumakalat ng pagtataksil ni Vivian, kaya siya naging isang person of interest ng mga pulis. Noong gabi ng May 16, 2019, dinala si Robert sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong, na pinangunahan ni Detective Sarah Bryant ang interogasyon. Si Robert ay mukhang kalmado ngunit may tensyon sa kanya. Nagsimula ang detective sa pagtatanong kay Robert tungkol sa relasyon nila ni Vivian. Inamin niyang hindi maayos ang kanilang pagsasama dahil sa mga chismis tungkol sa pagkikipagrelasyon nito sa kanyang mga estudyante. Nagbigay si Robert ng alipay na nagsasabi na nasa bahay siya noong gabi ng krimen, nagtatrabaho sa mga report ng kanyang negosyo. Gayunpaman, nang tanungin kung sino ang maaaring magpatunay ng kanyang alipay, nahirapan si Robert na magbigay ng isang matatag na saksi. Kaya higit itong kahinahinala sa mga pulis. Sa interogasyon, nagbago ang kilos ni Robert. Naging defensive siya nang idiin ng mga investigador ang tungkol sa kanyang kinaroroonan at ang kanyang nararamdaman tungkol sa umano'y affairs ni Vivian. Paulit-ulit niyang itinanggi na may kinalaman siya. Nakakakaba rin po yan mga boss idol, no? O mga ka-OFW na pagka iniimbestigahan ka ng ganyan, kung ikaw talaga ay may sala at nagsisinungaling ka, mararamdaman ng ano mo yan eh. Mga psychology rin kasi ang mga nag-i-interview na yan, nag-iimbestiga, investigador na yan. Kaya yung pagkilos mo pa lang, kung ikaw ay napipins, nagsisinungaling, nararamdaman nila at nakikita nila sa kilos mo. Kaya diyan eh talagang mahuhuli ka. Pero kung ikaw talagang wala namang ginagawa, eh maging kalmante ka lang, maging easy ka lang, maging cool ka lang. Ramdam mo yun kung totoo naman yung mga sinasabi mo at mararamdaman din ng kausap. Kaya medyo ano yan, pag mga may mga imbestiga na ganyan, mahirap din palusutan yan. Lalo na pag nasa husgado ka na. Sa pagkawala nito, ngunit lalo lang naghinala ang mga investigador sa kanyang mga iwas na sagot. Tiningnan din ng pulisya ang mga record ng pinansyal ni Robert. Sa telepono o mga vlog, nakakita sila ng ilang mga tawag at text sa pagitan ni Robert at Vivian sa araw ng kanyang pagkawala. Marami sa mga ito ay pinainit ng argumento tungkol sa mga chismis. Dahil dito, ang teorya ng mga investigador, ang selos at galit ni Robert ay maaaring nagtulak sa kanya upang gawin ng krimen. Patuloy naman ang pagtatanong ng mga investigador kay Robert para sa higit pang impormasyon.
umaasang makakakita ng butas sa kanyang mga kwento. Hinalughog din nila ang tahanan ng mag-asawa para sa anumang ebidensya na maaaring mag-link kay Robert sa krimen. Natagpuan nila ang isang baril na kapareha ng kalibre ng mga pala na ginamit sa pagbaril sa biktima. Ito ay isang makabuluhang peraso ng katibayan, ngunit hindi sapat upang gumawa ng pag-aresto nang walang karagdagang patunay na nag-uugnay kay Robert sa aktwal na pamamaril. Habang ang pulisya ay patuloy na nag-iimbestiga sa iba pang mga leads, si Robert ay nanatiling ang kanilang pangunahing suspitsado. Noong May 18, 2019, isang maaliwalas at maaraw na araw sa Fort Collins, lumitaw ang isang makabuluhang piraso ng ebidensya. Bandang 10:00 ng umaga, nakahanap ang security ng campus ng isang flash drive sa parking lot malapit sa English Department. Parang nahulog ito sa isang backpack o naiwan ng isa sa mga estudyante ni Dr. Vivian. Mabilis na ibinigay ng security ang flash drive sa pulisya para sa investigasyon. Sinuri ng investigador ang laman ng flash drive. Sa kanilang pagkabigla, nakakita sila ng dose-dose ng mga video ni Dr. Vivian Severn na nakikipagtalik sa mga mag-aaral sa kanyang mismong opisina at sa kanyang Scandal yun, no? Tapos patay ka na. Pipiestahan ka ngayon. Wala, gano'n na nangyari. tahanan. Dahil dito, kinumpirma ng mga video na ito ang mga chismis tungkol sa pagtataksil ni Vivian. Dumagdag naman ito sa mga leads ng mga investigador. Lumilitaw na si Vivian ay sexual na nasangkot sa kanyang buong klase na lumampas sa kanyang professional na tungkulin. Sinuri ng pulisya ang mga videos para sa mga clues tungkol sa posibleng suspitsado. Tiningnan nila ang mga timestamp, lokasyon at iba pang detalye na maaaring makatulong sa pagtukoy kung sino ang may access sa footage at kung sino ang maaaring magkaroon ng motibo sa pagtapos kay Dr. Vivian. Ang pinakahuling video na nai-record ay ilang oras lamang bago ang krimen. Ito ay nagpapakita ng isang threesome kasama ang isang pares ng kambal na sina Tanner at Lainey Taylor na dalawa sa mga nangungunang estudyante ni Vivian. Natuntun din ng mga pulis ang pinanggagalingan ng mga video. Nadiskubre nila na ang mga pag-record ay ginawa gamit ang isang hidden camera sa opisina ni Dr. Vivian, gayon din sa kanyang kwarto at banyo sa kanyang bahay. Pinalawak ng mga investigador ang kanilang pagsisiyasat upang isama ang sinumang maaaring magkaroon ng access sa opisina ni Vivian at tahanan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sinuri ng team ni Detective Bryant ang digital data mula sa flash drive. Naghanap sila ng mga fingerprints, sinuri ang metadata ng mga files, at naghanap ng anumang koneksyon sa iba pang mga suspitsado. Ang bagong ebidensyang ito ay nagpakomplikado sa kaso. Nagpapakita na ang sitwasyon ng relasyon ni Vivian ay mas magulo pa kaysa sa naisip nila noong una. Ang mga video ay nagbigay ng isang mas malinaw na motibo para sa pagtapos at paghihiganti. Gamit ang mga laman ng flash drive, ang pulisya ay nakabuo ng isang teorya. Sinabi nila na ang gumawa ng krimen ay isang taong nakakaalam tungkol sa lihim ng buhay ni Vivian at labis na apektado nito. Nagiging mas komplikado ang investigasyon, ngunit determinado silang sundin ang bawat leads na itinuturo ng ebidensya. Matapos matuklasan ang mga video sa flash drive, ibinaling ng pulisya ang kanilang atensyon kina Tanner at Lainey Taylor. Sina Tanner at Lainey ay 19 years old na kambal at dalawa sa mga nangungunang estudyante ni Dr. Vivian Severn. Nakilala sa kanilang kagandahan at kagwapuhan. Madalas silang nakikitang magkasama sa paligid ng campus. Marami sa mga video sa flash drive na makikita ang kambal na nagkikipagtalik kay Dr. Vivian na nagtaas ng mga hinala tungkol sa kanilang pagkakasangkot sa kanyang pagkawala. May 19, 2019, dinala ng pulisya sina Tanner at Lainey para sa pagtatanong. Ang kambal ay tila kinakabahan ngunit cooperative. Inamin nila na nagkaroon sila ng sexual na relasyon kay Vivian. Madalas na gumugugol ng labis na oras sa kanyang opisina sa ilalim ng pagkukunwari
na nangangailangan sila ng tulong sa akademiko dahil meron silang dyslexia. Sinabi rin nila na kailangan nilang makipagtalik kay Dr. Vivian dahil 80% ng grado ang sexual performance. Tinanong ng pulisya ang kambal tungkol sa kanilang kinaroroonan noong gabi ng pagkawala ni Vivian. Sinabi ni Tanner na nag-aaral siya sa silid aklatan, habang si Lainey ay nagsabi na siya ay nasa bahay ng isang kaibigan. Sinuri ng pulisya ang kanilang mga alipay, ngunit hindi makumpirma ng may katiyakan na lalong nagtaas ng hinala sa mga investigador. Tiningnan din ng pulisya ang mga background ng kambal na Taylor. Sila ay walang history of violence o kriminal na aktibidad. Gayunpaman, ang kanilang malapit na relasyon kay Vivian at ang mga video sa flash drive ay naging pangunahing dahilan para paghinalaan sila. Hinalughog din ng mga pulis ang dorm ng kambal para sa anumang ebidensya na mag-uugnay sa kanila. Nakita nila ang ilang bagay na pagmamay-ari ni Vivian, kabilang ang isang libro at isang scarf na nagtaas pa ng mga katanungan tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, wala silang nakitang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kambal sa pinangyarihan ng krimen. Sinuri din ng pulisya ang digital data mula sa flash drive upang makita kung na-access ito ng kambal. Ang mga resulta ay hindi tiyak dahil ang flash drive ay ginamit na sa maraming computer. Ito ay naging mahirap upang matukoy kung sino ang nagtanim ng nakatagong kamera sa opisina ni Vivian. Sa buong investigasyon, napanatili ng kambal ang kanilang kawalang kasalanan. Nagpahayag sila ng pagkapigla at kalungkutan sa pagkawala ni Vivian at iginigiit na wala silang kinalaman dito. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, patuloy silang itinuring ng pulisya ng mga pangunahing suspitsado dahil sa kanilang malapit na relasyon kay Vivian at ang kanilang presensya sa mga nakitang mga videos. Sa pagpapatuloy pa rin ng investigasyon, ibinaling ng pulisya ang kanilang atensyon kay Dr. Jonathan Brooks. Si Dr. Brooks ay isang 50 years old na propesor na dalubhasa sa kasaysayan ng sinaunang Phoenician na kilala sa kanyang mahigpit na kilos at mataas na pamantayang pang-akademiko. Siya ay nagkaroon ng isang reputasyon sa pagiging mahirap na kasama sa trabaho. Sa kabila nito, ang kanyang dedikasyon sa kanyang larangan ay hindi maikakaila. May mga bulong-bulungan tungkol sa isang professional na rivalry sa pagitan ni Brooks at Vivian at ang ilan ay nagmungkahi pa na sila ay may sikretong relasyon. Noong May 20, 2019, dinala ng pulisya si Dr. Brooks para sa pagtatanong. Si Dr. Brooks ay kalmado at matunurin. Bagaman siya ay tila bahagyang naiirita sa sitwasyon. Inamin niyang may professional rivalry sila ni Vivian, pero itinanggi niya ang anumang romantic involvement sa kanilang dalawa. Nang tanungin tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng krimen, sinabi ni Dr. Brooks na nasa bahay siya at gumagawa ng mga grado. Nagbigay siya ng listahan ng mga mag-aaral na kanyang trinabaho sa oras na yon, ngunit ang alibay na ito ay mahirap na i-verify. Napansin ng pulisya ang kanyang pagkairita, ngunit patuloy siyang pinipilit para sa karagdagang impormasyon. Inihayag ni Dr. Brooks na siya at si Vivian ay may kakaibang kompetisyon, kung saan magpaparamihan sila ng maitatalik na estudyante sa loob ng isang taon. Sinabi niya na seryoso siya tungkol dito, bagaman lamang sa kanya si Vivian. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang wakasan niya ang buhay nito. Ang revelasyon na ito ay ikinagulat ng mga pulis dahil sa hindi karaniwang itinuturo ng mga guro ang ginagawa nila. Hinalughog din ng mga pulis ang opisina at tahanan ni Dr. Brooks para sa anumang ebidensyang mag-uugnay sa kanya. Nakita nila ang ilang personal na gamit ni Vivian, kabilang ang panulat at notebook. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay hindi sapat upang direktang maiugnay siya sa krimen. Wala silang nakitang anumang armas o anumang bagay na magsasangkot sa kanya. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, tiningnan ng pulisya ang mga digital na aktibidad ni Dr. Brooks. Sinuri nila ang kanyang mga email at social media para sa anumang palatandaan ng puot kay Vivian.
Nakakita sila ng ilang mainit na palitan tungkol sa mga bagay na pang-akademiko, ngunit walang motibo sa pagkuha ng buhay. Sa buong interogasyon, pinanatili ni Dr. Brooke ang kanyang kawalang kasalanan. Nagpahayag siya ng pagkabigla at kalungkutan sa pagkawala ni Vivian at iginiit na wala siyang kinalaman dito. Sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan, nanatiling kahinahinala pa rin ang tingin sa kanya ng mga pulis dahil sa tunggalian nila ni Dr. Vivian at sa kakaibang kompetisyon na kanilang sinang-ayunan. Pulis na kailangan nilang maghanap ng mas konkretong ebidensya para patunayan o pabulaanan ang pagkakasangkot ni Dr. Brooks sa nangyari kay Dr. Vivian. Ang kaso ay naging mas komplikado at ang pulisya ay determinado na sundin ang bawat lead sa upang mahanap ang hustisya para kay Dr. Vivian Severn. May 22, 2019, natuklasan ng pulisya ang isang bagong ebidensya na direktang nagtuturo kay Robert Severn, ang asawa ni Vivian. Ang ebidensya ay nagmula sa isang detalyadong pagsusuri ng flash drive na natagpuan ng security. May nakatago sa metadata ng isa sa mga video, isang timestamp na nagpapakitang na-access ni Robert ang mga files, 1 oras at kalahati bago nangyari ang krimen. Pinagsama-sama ni Detective Sarah Bryant at ng kanyang team ang timeline. Umabot sa boiling point ang galit ni Robert sa pagtataksil ni Vivian. Nalaman niya ang tungkol sa mga sexual na relasyon ni Vivian sa lahat ng kanyang mag-aaral at nadama ni Robert na napahiya at pinagtaksilan siya nito. Noong gabi ng krimen, nagtungo siya sa opisina ni Vivian upang harapin ito. Sa sobrang galit, binaril niya ito ng 2 beses gamit ang baril na kinuha niya sa kanilang tahanan. May sapat na ebidensya ang mga pulis para arestuhin si Robert. Noong umaga ng May 23, 2019, dumating sila sa bahay nito. Si Robert ay nasa sala na mukhang balisa. Nang sabihin sa kanya ng mga pulis na siya ay aarestuhin para sa pagkuha ng buhay ng kanyang asawa, hindi siya lumaban, para bang inaasahan na niya ang sandaling ito. Ang pag-aresto kay Robert ay ikinagulat ng komunidad. Ang mga kasamahan at estudyante ni Vivian ay natigilan nang malaman na ang kanyang asawa ang tumapo sa kanya. Marami ang naghinala sa kanya, ngunit mahirap pa ring tanggapin ang kumpirmasyon. Ang pamilya Severn ay nawasak, umaasa sila na si Robert ay inosente at ngayon ay nakikipagbuno sa katotohanan ng kanyang mga aksyon. Sa panahon ng interogasyon, inamin ni Robert ang krimen. Ipinaliwanag niya kung paano siya nadala ng galit sa pamamagitan ng mga pagtataksil ni Vivian. Hindi niya matiis ang pag-iisip tungkol sa kanyang asawa na nakikipagtalik sa lahat ng kanyang mga estudyante. At sa isang sandali ay hindi na niya mapigilan ang galit at tinapos niya ito. Ang pag-amin ni Robert ay detalyado at walang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang pagkakasala. Samot-saring reaksyon ang naging reaksyon ng pamilya ni Vivian. Sa pagkaka-aresto kay Robert, nakahinga sila ng maluwag na nahuli na ang may sala pero sariwa pa rin ang sakit ng pagkawala ni Vivian. Ang kaso ay naging sarado, ngunit ang epekto ng trahedya ay mananatili sa puso ng mga nakakakilala sa kanya. Habang naghihintay si Robert ng paglilitis, nagsimulang makalimot ang bayan ng Fort Collins sa mga nangyari. January 2022. Dahil sa naantala ng pandemya ng COVID-19, sa wakas ay nagsimula ang paglilitis kay Robert Severn sa mas malaking courthouse sa Fort Collins, Colorado. Ang silid ng hukuman ay puno ng media, mga miyembro ng pamilya at mga mausisa ng mga lokal. Ang pag-uusig ay pinamunuan ng abogado ng distrito sa Bay Area Transplant sa Tabeta, Quasimodo, na kilala sa kanyang maselang diskarte at determinasyon na humanap ng katarungan. Naglabas si Quasimodo ng isang malakas na kaso laban kay Robert na nagdidetalye ng kanyang motibong pagkuha ng buhay, ang digital evidence na nag-uugnay sa kanya sa pagtapos kay Vivian. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 linggo na may matinding media coverage at araw-araw na update sa mga lokal na pahayagan. February 4, 2022, naabot ng hurado ang hatol.
Tahimik ang courtroom habang inihayag ng apat na tao na si Robert Severn ay napatunayang nagkasala ng unang antas ng pagtapos ng buhay at hinatulan siya ng hukom ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Ang hatol ay nagdulot ng magkahalong kaginhawaan at kalungkutan sa pamilya ni Vivian. Natutuwa sila na naihatid na ang hustisya, ngunit malungkot sa pagkawala ni na Vivian at Robert. Matapos masintensyahan si Robert Severn ng habang buhay na pagkakakulong noong February 2022, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay ng komunidad ng Collins na niyanig ng kalunos-lunos na pangyayari. Hinarap ng pamilyang Severn ang mahirap na pagsubok, ang pag-move on ng pagkawala ni Vivian. Sina Tanner at Lenny Taylor naman, ang mga estudyanteng sangkot sa iskandalo, ay nakipaglaban sa resulta ng paglilitis. Hinarap nila ang backlash mula sa kanilang mga ginawa sa komunidad. Sa kabila ng kanilang kinasangkutan, sinubukan nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Parehong nakatanggap ng pagpapayo upang matulungan silang harapin ang trauma. Si Dr. Jonathan Brooks, na naging suspitsado sa investigasyon, ay bumalik sa kanyang posisyon sa pagtuturo. Bagamat nalinis sa anumang maling gawain sa pagtapos kay Vivian, nasira naman ang kanyang reputasyon. Nakatuon siya sa kanyang trabaho at pilit na inilayo ang kanyang sarili sa iskandalo hanggat maaari. Ang kanyang mga kasamahan ay sumuporta, ngunit ang anino ng kanyang mga ginawa ay nananatili. Maraming salamat po sa panunood. Okay, alright. Hanggang dito na lang. At maraming salamat din sa iyo, MC Crime Stories. At ayun nga, hindi rin natin masisisi yung asawa ni Vivian, no? Natural, sigurado nakita niya yung flash drive, nakita niya yung mga, siguro siya yung naglagay ng dun sa bahay nila ng CCTV o camera, dahil may hinala na siya. And then, ayun nga, ang nangyari, magpupuno talaga yun dahil sobrang selos, no? Kaya hindi napigilan para gawin niya yung krimen sa kanyang asawa. So, dapat ang ginawa niya, nagdasal talaga siya at nakipaghiwalay na lang. Kasi, kagaya niyan, siya rin ang nagsuffer, no? Siya na yung inagrabyado, siya na yung tinarantado, siya pa ngayon yung nagsasuffer. Kasi yung namatay, mas payapa pa yun eh. Kasi ikaw nabubuhay doon sa loob ng kulungan, libingan ng mga buhay yun na para ka ng patay. Lalo na kung makukulong ka dito sa bansang may matitinding, gaya dito sa Pilipinas o sa ibang bansa na matitindi yung mga bilang buhay. Ayun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss idol, mga ka-OFW natin dyan. Sana po nakapag-subscribe kayo at maraming salamat po doon. Malaking tulong sa ating channel po. Mabuhay po tayong lahat at palagi po tayong magdasal, no? Hanggang sa muli, si Tio Paing po ito ang palaging nagsasabi na life is short, be happy, and world peace. Salamat po.